Glory sa mapagpalang tanghali. Maulan pa po ba sa labas? Maulan pa rin po. Pero biyaya ng Diyos dahil gayon man maulan sa labas, mahangin. Amen. Masarap matulog, magpahinga. Narinito po kayo. Praise the Lord. God be the glory. At inyong ipinagtagumpay sa biyaya ng Diyos ang panig ng Panginoon. Ngayon po, bilang pagpaparangal sa pinakaunang anibersaryo ng kamatayan ng ating mahal na yumaong apostol, minarapat natin na ang ating pagbubulayan sa mga pagkakataong ito ay muling magpapaalala sa kanilang kahalagahan, sa kanilang buhay at sa kanilang ministeryo. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa aklat ng Pilipos. This is the life verse of our beloved apostle, Arsenio Tanferiol. In Philippians chapter 1, verses 20 to 21. Gaya ng ating nabanggit kanina sa ating pong Sunday School, na maging man sa kanyang buhay o kamatayan, wala siyang ibang hinihiling, kundi ang maparangalan si Kristo. Ito ang mga salita na sinambit ng ating mahal na Apostol Pablo sa talatang ito. At nakikita natin ang pagkakapare-pareho ng kanilang damdamin bilang mga apostol. Amen. Gayon din ang naging panata ng mahal na Apostol Arsenio, na sa kanyang buhay hanggang sa kanyang muling hininga, wala siyang ibang pipiliin, kundi malwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. To God be all the glory. Ngayon, mga kapatid, ang ating mas bibigyan ng diin sa ating mga pag-aaral, uusisain natin ang katangian o ang buhay ng mga apostol sa iglesia. Sa mga talatang ito, gaya ng aking sinabi, ang nagsasalita dito ay si Apostol Pablo. Alam po ba natin kung paano si Apostol Pablo ay namatay? Amen. Si Apostol Pedro ay pinako ng pabaliktad. Amen. Si Apostol Pablo naman ay namatay, paano po? Pinugutan siya ng ulo. Amen. Mayroong iba't ibang paraan, yaong mga kaaway ng Ebanghelyo, kung paano nila tinapos ang buhay ng mga human apostles. Amen. In the life of our beloved apostle Arsenio Tanferiol, bagamat hindi niya naranasan ang ganitong klaseng mga sabihin na nating physical injuries sa kanyang buhay, pero gayon pa man, ang kanyang buhay ay napuno ng maraming mga pagtitiis. Ito ay napuno ng maraming mga pakikipagbaka, mga panguusig, at hindi naging madali ang buhay ng ating mahal na apostol Arsenio Tanferiol. Kaya maging sa mga panahon na kung saan ay inaalisan siya ng karapatan na mangaral ng Ebanghelyo, yaong mga kaaway ni Kristo sa Ebanghelyo, ipinaglaban niyang masikat ang kanyang pananampalataya at ang mabuting balita. Kung bakit tayo ngayon ay naririto, sapagkat kung siya'y umurong, hindi natin maririnig ang pangangaral ng Ebanghelyo. Purihin na natin ang Panginoon. Kaya ang unang katangian ng mga apostol, yumauman o maging yaong mga buhay na nangangasiwa, apostles are resilient. Resilient. Kapag sinabi mong resilient or resilience, you have the ability to bounce back. Kahit ikaw ay padapain ng mga pagsubok, ng kaaway, ng anumang mga pagtitiis dito sa mundo, ang isang tao na sabihin na nating resilience, hindi yan uurong hanggang sa huli. Pinatunayan niyan mismo, unang-una ng ating Panginoon, ang ating dakilang apostol. In Ephesians 2,
verse 8, kung ating babasahin, ang sabi ng salita ng Diyos, kung itataas natin ang pagbasa simula verse 6, dito sinasabi ng salita ng Diyos, in the book of Philippians chapter 2, 6 hanggang 9, na hanggang sa kanyang kamatayan. Amen? Ang Panginoon na ating dakilang apostol, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sabi sa susunod na talata, sa halip ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Because Jesus Himself is a resilient great apostle. Even up until the last breath, di ba? Nang sinabi niya, Father, unto you I commend my spirit. Nang ipagkatiwala niya ang kanyang espiritu sa Ama, sa kanyang pinakahuling winika doon sa krus, umurong ba siya? Hindi po. Kaya nga sinabi niya, it is finished. Sapagkat tinapos niya hanggang sa huli ang pakikipagbaka sa pananampalataya. Gayon din ang mga human apostles. The 12 apostles, Apostle Paul, amen, yaong mga sumunod na mga apostol, at maging ang ating yumaong apostol sa ika-4 na pagpupulong. At maging ang buhay na apostol, ganyan rin ang kanyang pakikipagbaka. Amen. Apostles are resilient. Sabi sa Acts 20 verse 24, ano po ang isinasaad ng salita ng Diyos? Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po, sa buhay ng ating yumaong apostol, Arsenio Tanferion, maraming naging panganib sa kanyang buhay. There were a lot of death threats that were given to our late apostle. Ngunit natakot ba siya? Maging sa kanyang mga paglalakbay, hindi siya gaya ng iba. Nalalabas at hindi maaaring walang mga security guards, bodyguards, o yung mga taong may bantay na mayroong mga baril o kung ano pa mang ammunition. Ang mahal na apostol ay napakapayat. Hindi siya takot kung anuman ang sasalubong sa kanya, sa kanyang daraanan. Dumating ang anumang mga pagbabadya o mga banta sa kanyang buhay. Pinanindigan niya ang Ebanghelyo. Tinayuan niya ang salita ng Diyos. Hindi siya natakot sapagkat ang dala-dala niyang kayamanan ay ang Ebanghelyong magliligtas sa maraming mga sasampalataya. At salamat sa Diyos sapagkat sa gayoy naging kabahagi tayo. Praise the Lord! Purihin ang ating Panginoon at hindi lamang yaon, paalong napatunayan na siya ay resilient. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, tinapos niya ang takbuhin. Amen. Nang panahon ni Apostol Pablo, napakauso ng mga marathon, yung mga paligsahan. You know, Apostle Paul was a very competitive apostle. Yan, kaya talagang he had this very strict discipline sa kanyang sarili. Talagang binabata niya yung kanyang physical na katawan. Kaya ginawa niyang ilustrasyon ang pagtakbo sa pananampalataya. Gaya ng kanyang ginawa si Apostol Pablo, tinapos niya ang takbuhin. Tinapos niya ang takbuhin ng pananampalatayang ito. Kaya tignan niyo po, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Ano itong paligsahan?
sapagkat alam natin ang pananampalataya ay hindi isang maalwang prinsipyong espiritual. Ang tunay na pananampalataya ay maraming mga kalakip na pagtitiis. Mga pakikipagbaka. At si Apostol Pablo ay tinawag niya itong gaya ng isang paligsahan. Kaya kung may paligsahan, mayroong katapusan ng pagtakbo. Kaya mga kapatid, may katapusan itong pagtakbo natin. Tayo ba nanghihimagod na? Huwag kayong mag-alala. May katapusan itong takbuhin ito. Gaya ni Apostol Pablo at ng ating yumaong apostol, Arsenio Tanferior. Tinapos niya ang paligsahan. Tinapos niya ang takbuhin. Ay sabi ng talata, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito ba? Ito rin ba ang isinisigaw ng puso ng bawat isa sa atin ngayon? Na hanggang sa katapusan, pipiliin nating maging tapat sa pananampalataya. Hindi ang mga pagsubok, hindi ang mga kagipitan, karamdaman, o maging kamatayan man ang magiging dahilan upang huwag tayong magtapat sa pananampalataya. Mayroon ng mga nangauna sa atin. At gamitin natin silang mga mabubuting halimbawa. Amen. Diba yan ang sabi ng Apostol Pablo in 2 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. Kung bakit sila ay naging mabuting halimbawa sa atin, sila na mga apostol, sapagkat ang kanilang unang naging halimbawa ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakapalad natin. The church is resilient because Christ Himself is resilient. And this attribute is given, inherited, conveyed to the human apostles. We praise God for the resilience of our late apostle. And being continued, this resilience is being continued by our building apostle, Jonathan Santos Ferriol. To God be all the glory. Alam nyo, ang mga hinarap ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo, nang siya'y apostol pa, na nabubuhay dito sa lupa. Sabi dito, mga kapatid, in 2 Corinthians chapter 11, verses 22 to 23, he was lashed 40 times minus 1. So how many lashes? 39. Amen? Ano pa ang kanyang mga naranasan? Basahin natin ito. Ipinagmamalaki ba nilang sila'y mga Hudyo, mga Israelita, at kabilang sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw sa sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo. At higit pa nga kaysa sa kanila. Dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nakulong, nahagupit, at nalagay sa bingit ng kamatayan. Ano pa ang mga naging karanasan ni Apostol Pablo sa kanyang pagiging apostol? Ituloy natin ang pagbasa. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko mga Hudyo. Alam niyo, hindi biro yung hampasin ka ng Hudyo. Di ba mga kapatid? Talagang no mercy. Amen? Kapag ikaw ay parusahan ng mga Hudyo. Kaya tingnan niyo ang nangyari sa kanya. Siya'y hinampas ng 39 na beses at hindi lang natapos doon. Tuloy natin ang pagbasa. 3 beses akong pinaghampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyang barko. At minsay buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib. Sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan,
sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. You know, if Apostle Paul wasn't resilient, mga kapatid, walang magiging iglesia ng mga hintil. Na kung saan tayo'y naging kabilang. Thank you, Lord. Tingnan niyo po, tuloy natin pa ang pagbasa. Naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod. Kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, kadalasay walang makain. At naranasan kong ginawan dahil sa kakulangan ng maisusuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi ko nabanggit, inaalala ko pa, araw-araw, ang kalagayan ng lahat ng iglesia. Oh, we glorify God through the sacrifices of the resilience of Apostle Paul. Amen. He experienced physical stresses. He experienced mental stress, emotional stress on a daily basis. Aside from the lashes and the physical injuries, the pains, the punishments and everything, still in his ministry and during his time, he was thinking about the churches in different places. Glory to God. Can you just imagine that? Can you just imagine how laborful it is? Yung weight sa balikat ng mga apostol. Kaya marapat lamang na ipanalangin natin talaga sila. Amen. Kaya mga kapatid, kung itutuloy pa natin ang pagbasa, hindi lang dun sa pati yung mga lokal na iglesia ay iniisip niya rin yung mga nanghihina, yung mga tumatalikod sa pananampalataya. Mga kapatid, sabi sa 29, ano ang sabi sa verse 29? Maging sa verse 30, sabi sa 30, kung kailangan kong magmalaki, ang ipagmamalaki ko ay ang aking mga kahinaan. At sabi sa 29, tingnan niyo ang puso ni Apostol Pablo. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot ako. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ko. Ganito ang malasakit ng mga apostol. Praise the Lord. Sa atin, mga kapatid, kay Kristo. Kaya nga, ibinigay nila ang kanilang buong buhay. They're very selfless. They think about the church every day of their lives. And they think about winning Christ throughout the trials they face. Because they want to win Christ at the end of the race. To God be the glory. Lord. Because in the church, in Fort Watch Church, Praise God. we have the same apostle. Amen. Resilient and faithful. Obedient to Christ. To God be the glory. Glory to God. Kaya mga kapatid, ang sabi pa ng salita ng Diyos, ano pa ang mga katangian? What are the characteristics of the life and the ministry of the apostles? Ano po ang pinakauna? Resilience. They are resilient. Ikalawa, they are obedient. Tunay. That is the first and the most important Christian value that they need to embody as an apostle. Remember in Great Commission, Matthew 28:20, anong sabi ng dakilang apostol? Walang iba kundi si Kristo. Sabi sa mga apostol, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga iniutos ko sa inyo at ako'y sa inyo Amen. hanggang sa katapusan ng mundo. Praise the Lord.
Mapapasunod ba nila sa pananampalataya ang mga tao kung sila mismo ay hindi masunuri? Mga kapatid, they are first and foremost the examples of obedience. Kaya mga kapatid, sila'y masunurin. Di ba nabasa natin kanina, Philippians 2:8, our great apostle, our Jesus Christ, He was obedient to death for the sake of our salvation. Praise the Lord. And these apostles, these human apostles Christ gave to the church, they have the same measure of obedience. They have the same measure of obedience. Why? Because they feel so responsible. Romans 1:5-6, tinawag sila bilang apostol, hindi para sa walang kabuluhan lang. Tinawag sila bilang apostol mismo ng Panginoon para tayo pasunurin sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap namin ang kaloob na maging apostol at para madala namin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya ang mga tao sa lahat ng bansa. Ginagawa namin ito para sa Kanya. Kaya pala mga kapatid, bago sila nagpasunod sa atin sa pananampalataya, unang-una muna silang sumunod kay Kristo. Praise the Lord. Right. They are champion when it comes to obedience. When it comes to being obedient to Christ, they champion obedience. And we must champion the same. To God be all the glory. Tingnan nyo ang sabi dito in 1 Corinthians 9, verses 19 to 23. Apostle Paul became servant to all for the sake of the gospel. Sabi ng Apostol Pablo, naging akong lingkod ng mga Hudyo, maging ng mga hindi Hudyo. Naging mahina rin ako para doon sa mga mahihina. He showed flexibility and adaptability as an apostle. Tingnan niyo po, kahit hindi ako isang alipin, nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami na sasampalataya kay Kristo. Kaya alam niyo, ang mga tunay na sugo ng Diyos, hindi sila yung special treatment. Hindi sila yung hindi mo mahawakan, hindi mo makamayan, hindi mo makausap. Sabi ko nga, ipapatotoo ko ulit at hindi ako mahihiya. Nang makasama natin ang mahal na apostol sa kanyang paghayo, umaga pa lang, 3:00 pa lang ng umaga, nakapustura na ang mahal na sugo at dadalaw na sa mga lokal na iglesia. Magdadala ng salita ng Diyos matapos may pangaral at mapangasiwaan at ng pananalangin. Ang 3 lokal, 3 lokal, simula ng 3 a.m., 3 lokal po ang aming pinuntahan kasama ng mahal na apostle. At pagkatapos, doon sa sasakyan na aming gamit, mayroon namang maaaring magmaneho para sa amin. Pero ang sabi ng mahal na apostol, ako na ang magmamaneho. Praise the Lord. Siya pa talagang naglingkod para sa amin. At doon pumunta kami doon sa palengke. At sabi, bumili ka ng JJ. Bumili ka ng galunggong ito. At yun ang aming kinain. Can you imagine? He is a highly esteemed servant of God in the church. Hindi siya sinugo upang paglingkuran. Siya'y sinugo ni Kristo para maglingkod sa atin na mga magkakapatid. Sapagkat ito rin ang halimbawang binigay ni Kristo sa mga apostol. Sa Lucas, Kabanata 22, in Luke 22:27, sabi sa CEV, anong sabi ng Panginoon? Hindi ba kung mayroong sinuserve, sino ang mas highly esteemed? Yung sinuserve o yung nagsaserve?
kapag mayroong handaan, sino ang mas, sabihin na natin, sabihin na natin, sino yung mas mayroong kalagayan? Yung naglilingkod o yung pinaglilingkuran? Pinaglilingkuran. Hindi po ba yung pinaglilingkuran? Pero tingnan niyo ang sabi ng Panginoon. Who do people think is the greatest? Sino ang mas dakila? A person who is served or one who serves? Isn't it the one who is served? Yung pinaglilingkuran. Mas dakila yung pinaglilingkuran. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, but I have been with you as a servant. Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Ang Panginoon ay dakila. Ngunit nang siya isugo ng Diyos, siya'y naparito. Hindi para siya'y paglingkuran. Naparito siya upang tayo'y kanyang paglingkuran. Sa kabila ng kanyang kadakilaan. Kaya ang mga tunay na sugo ng Diyos, ang mga tunay na mga apostol, mapaglingkod sila. Totoo yan. My experience with our beloved apostle, he only had 3 hours of sleep on a daily basis. On a daily basis. Matapos po na makabisita ng mga lokal na iglesia para sa morning devotion, nakain ng kaunti, napakasaya dahil kung ano ang sinuserve sa kanya. Gayon din ang isinashare niya sa amin. Ayaw niya na mas masarap yung pagkain niya kaysa sa kanyang mga kasamahan. Gusto niya kung ano ang kinakain niya, yun din ang kinakain ng lahat. At matapos na yun, kaunting pahinga lang. Punta na naman doon sa dako ng Antipolo. Hayo na naman. At matapos ng hayo, punta kami doon sa Dasmariñas, Cavite. Sapagkat pangangaralan niya ang kanyang mga kapwa manggagawa doon sa AATF complex. At matapos noon, balik siya sa office sa Marikina. 11 o'clock na ng gabi, gising pa siya. Inaayos ang mga report ng bawat lokal. At pagkatapos kaunting tulog sa kinabukasan, ganoon naman. Hayo na naman sa mga lokal, devotion na naman. Oh, mga kapatid, he is a true apostle. Amen. Walang halong kapunan. Siya ay tunay na sugo ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya alam niyo, mga kapatid, bakit mayroong mga manggagawa na nagtatalaga ng buhay? Una, dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. Ikalawa, dahil tayo mismo, kami mismo, nakita natin tunay ang halimbawa. Mayroong mga buhay na apostol na kagaya ni Kristo pagdating sa pagsunod at sa katapatan. Kaya ang aking panalangin at pag-iyak sa Panginoon, Panginoon, salamat sa iglesia nagtayuhan ng tapat na apostol. Ang tanong ko sa aking sarili, paano ko maibibigay ang aking pakikiisa? Ang buhay ko'y walang magagawa. Pero ang sabi ko, gusto kong tulungan ng mahal na sugo. Gusto kong makiisa sa kanyang ministeryo. Amen. Praise the Lord. Kaya marami ang mga nagtatalaga ng buhay sapagkat ang ating mga tagapanguna, pangunahin ang mga apostol at sa buhay ng ating yumawang apostol, nakita ko mismo sa aking mga mata. At marami kami na mga pagpapatutuo. At kayo rin ay mga patutuo ng kanyang ministeryo. Na siya'y tapat na sugo ng Diyos. To God be all the glory. Naroon ang kanyang pagsunod, mga kapatid. Inalis niya sa ating harapan, sa biyaya ng Diyos, ang anumang mga balakid. Ipinagtanggol niya ang tunay na salita ng Diyos sa mga higwang pananampalataya. Itinuro niya sa atin ang kaliwanagan ng salita ng Diyos kung bakit ngayon nakilala natin si Kristo sa lalim ng mga salita ng Diyos.
are not, sabihin na natin, seasonal Christians. We understand really well. Amen. Praise the Lord. Because our late apostle and our building apostle, Jonathan Santos Periol, worked day and night and day. Amen. To deliver to us the unadulterated Word of God. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, ang kinatatayuan nating pananampalataya, walang makababali. Tunay. Praise the Lord. Sapagkat ang pananampalataya na kanilang ipinapangaral ay nakatayo sa matibay na saligang panuno. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ephesians 2:20, we are like building, amen, with pillars who are apostles and prophets, standing on the chief cornerstone, our Lord Jesus Christ. You are like a building with the apostles and prophets as foundation, and with Christ as the most important stone in 21. Mga kapatid, Christ is the one holds the building together and makes it grow into a holy temple for the Lord. And we thank Christ. He chose our late apostle, Amen, to spearhead the Fourth Watch Church in the end time. And we are the fruits of His obedience, of His faithfulness in the life and the ministry given to Him by our Lord Jesus Christ. Glory to the owner of the church. Glory to our Lord Jesus Christ. God be all the glory. Purihin ang ating Panginoon. Kung hindi dahil sa pagtalima at pagsunod ng ating mahal na apostol, nasaan kaya tayo? Nasaan? Mga ligaw na tupa pa rin sana tayo. Pero salamat. Sapagkat ang Diyos ayon sa kanyang karunungan. Luke 11:49, sinugo siya sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Kaya ang kanyang pagka-apostol, hindi tao ang nagsugo sa kanya. Ang nagsugo sa kanya, ang Diyos mismo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ito ang sinabi ng Diyos. Ayon sa karunungan niya, magpapadala ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Salamat, nagpadala ang Panginoon. Sa aming panahon ng isang tunay na sugong apostol. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pangatlo, ano pa ang katangian ng mga apostol sa kanilang buhay at sa kanilang ministeryo? Ikatlo at panghuli, they have this confidence in the faith of the believers. Diba? Sabi sa Philippians 1:20, mayroon siyang malaking hangarin. Ano sabi ng Apostol Pablo? Mayroon akong malaking hangarin at pag-asa na hindi ako mapapahiya. Ibig sabihin, he is confident that those believers who accepted the gospel of Christ will remain steadfast. Amen. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, gayon man, yumao na ang mahal na sugong apostol Arsenio, he is confident that there will always be faithful Fourth Praise the Watchers. Lord. Are we? Amen. Praise the Are Lord. we the confidence of the late apostle? We are the seal. We are the seal of the late apostle. To God be all the glory. Malaki ang hangarin at pag-asa na hindi ako mapapahiya, kundi tulad dati, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si Kristo. Bakit? Yaong mga bunga niya ay tayo. At ang mga bunga ito'y nananatili. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Hindi naging walang kabuluhan Tunay. ang buhay at ministeryo ng mahal na apostol Arsenio. Kaya mga kapatid, he had this
confidence, but as a matter of fact. In Acts chapter 20, verses 29 to 31, mayroon pa rin mga mananampalataya ang tatalikod. Hallelujah. Sa kasawiang palad at malungkot mang mapakinggan, mayroong mga mananampalatayang hindi mananatili. Sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo. Hallelujah. In Jesus' name. At ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. Kaya mag-ingat kayo. At alalahanin ninyong sa loob ng 3 taon, walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at gabi ng may pagluha. Mga kapatid, ito'y mga paalala ni Apostol Pablo. Ngunit salamat sapagkat hindi pinahintulutan ng Diyos na ang iglesiya'y mawalan ng buhay na apostol. Praise the Lord. At sa katauhan ng mahal na Apostol Jonathan, ito ang kanyang ginagawa. Ito ang kanyang pinagtatapatan. Sa witain, ano bang ating sabi? Sa watain, yaong mga hidwang, mga nag-aangking mga pastor at mga guro, mga bulaan. Mga kapatid, we are so blessed. Amen. Praise Do we God. see how blessed we are? Kaya, mga kapatid, alalahanin natin, gaya ng mga naging pagpapagal ni Apostol Arsenio, yung mga maka-apostol na aral, doktrina, turo, huwag nating tatalikuran. Amen. Huwag nating kakalimutan. Bakit? Sapagkat ito ay magiging sandata rin natin. Di ba sabi sa Acts 2:42, anong sabi ng salita ng Diyos? Gusto ninyo, huwag tayong magaya. Dito sa paalala ni Apostol Pablo, manatili tayong matibay. Amen. Saan tayo mananatiling matibay? Sabi sa ADB, sa mga maka-apostol na doktrina. Ano po ang sabi? Sa mga pagsasama-sama. Huwag nating pababayahan ang mga pagtitipon. Dahil dito tayo nababakuran. Saan pa? Sa Holy Communion. Huwag natin yan pababayaan. Ang pagpuputol-putol ng tinapay. Maging ang mga pananalangin. Para huwag tayong magaya. Doon sa mga iba, gaya sabi ng Apostol Pablo, mayroong mga iilan sa inyo. Huwag nawang mangyari. Hallelujah. Let us keep the confidence left to us by our late apostle. Amen. Praise the Lord. Uriin ang ating Panginoon. To God be all the glory. At ano po ang sabi? This faithful believers, I just like to share in Matthew 13, chapter 1, verse 9. Narinig niyo na ba ito? This parable of the sower, Amen. we will categorize which one our apostles find the most confidence in believers. Nang araw din yun, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalin tulad. Sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. At ano itong mga binhing ito in Luke 8:11? Ang binhing ito ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos.
Amen? Yan ang sabi sa Luke 8 verse 11. Yan. Kung ating babalikan, sige, basahin natin. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Amen. Ngayon, balik tayo dun sa Matthew 13:14. Ito daw ang mga mananampalataya. Mayroong 4. Amen? There are 4 categories of believers. Right? Tignan natin kung saan tayo nabibilang. Amen? Sabi po dito, mga kapatid, in Matthew chapter 13, verses 4, purihin ang ating Panginoon. Sa kanyang pag-aasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing niyaon. Ano yung mga tinuka? Yung mga salita ng Diyos. Amen? Sabi dito sa verses 18 to 19, ano ang ibig sabihin? Yaong mga binhi na nahasik doon sa daanan, sabi dito, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang tabi ng daan, kung saan nahulog ang ilang binhi, ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Amen, mga kapatid. Mayroon palang mga mananampalataya na nakikinig ng salita ng Diyos, pero natutuka ni Satanas yung salita na kanilang naririnig. Kaya kung natuka yung binhi, ibig sabihin, hindi siya tutubo. Walang pananampalatayang tutubo sa kanya sapagkat inagaw ng dyablo yung salitang nahasik. E paano naman, mga kapatid? Tuloy natin ang pagbasa. Dumating si Satanas, sabi sa 19, dumating si Satanas in verse 19. Ano ang inagaw? Inagaw ang salita sa kanilang puso. Ang ikalawa naman na uri ng mananampalataya, sabi dito, in verse 5 and 6, dito pa rin sa kabanatang ito, itong mga binhi na nahasik saan? Saan mo? Tulungan niyo ako. Sa mabatong lugar. Sa mabatong lugar. May mga salita ng Diyos pala na nahahasik sa mga mabatong lugar. Ang mga mabatong lugar ba? Magandang sabihin na natin, is that a conducive ground for growth of a seed? Why? Dahil walang sustansya, mabato pa. Nasaan ang nutrisyon? Paano tutubo yung ugat? Mabato nga. Amen, mga kapatid. At tingnan niyo po, may mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa, sabi sa verse 6, ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. Kaya mayroon din palang mga mananampalataya na ang kanilang puso ay mabato. Hallelujah. Maaaring tumubo ang salita sa kakaunting panahon. Pero dahil ang salita na kanilang naririnig ay hindi maugat, namamatay ito. Kaya sabi dito in verse 20 and 21, ano ang ibig sabihin? Ng mga binhing nahasik sa mabato, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Ngunit, are you still with me? Amen. Ngunit hindi kaimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. Hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Bakit? Dumating ang kahirapan. Dumating ang pag-uusig sa kanilang pananampalataya. Ano ang kanilang ginawa? Madali silang tumalikod sa pananampalataya. Do you think this is the confidence in the believers the apostle looked for? Yung
pananampalatayang madaling tumalikod sa panahon ng pag-uusig at kahirapan. Ikatlo, ano pa? Ang ikatlong uri ng mga mananampalataya. Sabi dito in verse 7, yaong mga binhi na nahulog dun sa mga madawag. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi. Sabi sa verse 8. Ayan. O basahin natin sa verse 22. Ano ang ibig sabihin? Yung mga nahasik doon sa mga matitinik na damo. Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Kung titignan niyo po, simula doon sa patag na daanan, hanggang doon sa mabato, hanggang doon sa matinik na kung saan ang mga binhi ay nahasik, silang lahat ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Nakikita po ba natin? Amen. Nakikinig din sila ng salita ng Diyos. Pero yung mga nasa mga matitinig na damo, sino ang mga taong ito? Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. To God be the glory. Mayroon palang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. At madaling kalimutan ang Tunay. pananampalataya. Dahil nahasik sa matitinig na damo. Kapag dumating ang kayamanan at kasaganaan ng buhay at ng mga hangaring makamundo, madali nilang naiinsulto ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, hindi ang pera, hindi ang salapi ang mag-iinsulto sa ating pananampalataya. Amen. Hindi ang kayamanan ang magiging dahilan para tayo tumalikod sa pananampalataya. Hindi tayo gaya ng mga doon na hasikan sa matinig na damuhan. Sino na kanino ang kapanatagan ng mga apostol doon sa mga mananampalatayang nakikinig din ng salita ng Diyos? Sino tayo sa mga ito? Sabi dito mga kapatid, in verse 8, ngunit mayroong mga binhi na nahasik sa mabuting lupa. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa, lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng bunga. Ang iba'y marami-rami. Ang iba na may katamtaman lang. Pero gayon pa man, ang mga salitang ito'y nahasik sa mabuting lupa. At ang mabuting lupa sa biyaya ng Panginoon ay tayo. Praise the Lord. Sa kapurihan ng Diyos yan. Hindi tayo nagmamalaki. Pero hindi ang mga pagsubok sa buhay, hindi ang kayamanan ang mag-iinsulto sa ating pananampalataya. Sapagkat ang ating nasa ay mamunga sa atin ang mga salitang naihasik ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng kanyang mga sinugo. Kaya ang sabi po dito in verse 23, ang mga taong ito, ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, ang tanong ko, karanasan niyo ba ang
bunga ng salita ng Diyos sa inyong buhay. Praise the Lord. Karanasan niyo ba ang paglago ng pananampalataya sa inyong puso? Yan ay dahil tinanggap nyo ng may kapangyarihan at takot ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng mga sugo ng Diyos. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa buhay ng ating mahal na mabuting puno ng sambayan. Matthew 24:43, tinuruan niya tayong magpuyat. Tinuruan niya tayong maglingkod kung ano ang nararapat. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sabi sa ABB, datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan, kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Salamat sa propesiyang ito ay ang katauhan ng mga nasugong apostol. Nagturo sa atin na sa ika-4 na pagpupuyat, si Kristo ay darating. Sa ating henerasyon, hindi siya dumating doon sa ikalawang pagpupuyat. Itinatag niya ang iglesia, ang ating Panginoon. Itinatag niya ang iglesia sa unang pagpupuyat during the apostolic age. Hindi siya bumalik sa second watch. Hindi siya bumalik sa third watch. Lumipas na ang Reformation sa panahon ni Martin Luther, ang Reformist. And in the fourth watch, wala nang iba pang pagpupuyat na natitira. Ito na lang. At sa panahon natin, dito babalik ang Panginoon. Kaya salamat ang mahal na apostol sa inyo. Tinuruan tayo ituon ang paningin sa Panginoon. Hindi sa kayamanan. Hindi sa anumang mga kaalwanan, kalayawan, kabalbalan dito sa mundong ito. Tinuruan tayo mabuhay sa kabanalan! Sa kabanalan at paglilingkod! Mga kapatid, napakabuti ng Diyos! Mayroon siyang itinayong apostol sa ating unahan. Kaya mga kapatid, what is the conclusion of all this matter? We must value them. We must love them. We must pray for them. We must imitate them. Let us imitate the resilience, the obedience, the confidence, and the faithfulness of the sent ones of God. Amen. Because by this way, we can claim with no doubt that we are apostolic. We are apostolic! Tayo mga apostol! Sapagkat ang iglesia ng ating kinabibilangan ay maka-apostol. At ang nagmamay-ari ang ating dakilang apostol. At siya'y nagsugo ng mga apostol sa iglesia. Na ngayon naman ay pinagpapatuloy ng buhay na apostol, Jonathan Santos Felion. Kaya mga kapatid, bilang paalala, sabi sa 1 Corinthians 9:2, aking uulitin. Sabi sa Amplified Version, ano ang sabi ng salita ng Diyos? To God be all the glory. If I am not considered an apostle to others, at least I am one to you. Amen. For you are the seal and the certificate and the living evidence of my apostleship in the Lord, confirming and authenticating it. We are, tayo, ang tatak na mga apostol. Amen. Simula pa sa yumaong mahal na sugong apostol hanggang sa ating buhay na apostol. Amen. Kaya wakasan ang pagbubulay na ito, iiwan ko sa inyo ang life verse ng mahal na apostol Arsenio Canferino. Ano ang sabi sa aklat ng Pilipos, unang kabanata,
Sa talatang 21, nabasa natin kanina ang talatang 20. Pero ano ang sabi? Sa talatang 21, to God be all the glory. For to me, to live is Christ. He is my source of joy, my reason to live. And to die is gain, for I will be with Him in eternity. We must do the same. We must serve the same. To live is Christ, and to die is gain. We glorify God. Amen. In the life and in the ministry of our late apostle, Arsenio Tan Ferriol. Father, we praise you. We give glory to you.